Since meron na nga ang Kymco branch dito sa Tagum guys, syempre hindi natin papalagpasin na hindi ma-review yung isa sa pinakasikat na scooter nila. Walang iba kundi itong si Dink R150 Petroleum Blue. So in this video guys, tatalakayin natin yung kanyang specs, features, at syempre yung kanyang updated price. So without further ado, let's start this video. Dink R150 Petroleum Blue. So before ang lahat, dito muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this one is powered by 150cc to be exact, liquid-cooled, single-cylinder, 4-stroke, 4-valve, at single overhead cam. Pagdating naman sa kanyang transmission, ito ay meron transmission type na CVT belt drive automatic. And this one is FI na, so makakaasa kang napakatipid na din po nito sa gasolina if ever maglo-long ride kayo. Pero it may vary pa rin kayo sa throttle habit ng driver yon. And pagdating naman sa mga features guys, meron po siyang anti-lock braking system, both front and rear wheel. So napakagandang feature yan guys. Nang sa ganon, if ever magsa-sudden brake ka, hindi po basta-basta maglalak yung wheels ninyo. Plus, meron din po siyang TCS and stands for Traction Control System. So, yung function nun, if ever idadaan nyo po itong motor na to sa mapuputik, malulubak, or mababasang lugar, sisikapin ni rear wheel na makahabol sa ikot ni front wheel. In that way, maiiwasan yung pag-skid ng gulong, makakaiwas sa disgrasya. O, diba? So, sa dalawang feature na yun guys, ABS and the traction control system, makakaasa kang safe na safe yung rides nyo, mapa-long ride or short ride. And pagdating naman guys sa kanyang power, this one guys is merong max power na 11.2 horsepower at 8,500 RPM and max torque of 13.2 Nm at 6,500 RPM. Ayan. So, ayan guys, si Kymco Dink R150. So, pagdating naman sa kanyang overall looks guys, kitang-kita nyo naman kung gaano siya ka-premium, no? Wala po kayo makikitang decals or sticker dito. Dahil yung makikita nyo lang pong nakalagay dito guys is itong emblem niya na TCS. Ayan, traction control system. And pagdating naman sa displacement niya, parang hindi na din siya sticker guys. Or parang kasama na din siya sa paint, no? 'Di ba? Napakaganda at napaka-premium po ng pagkakalagay. Anyway, this one pala guys is decals to. Kaso nga lang hindi ko ma-identify na decals siya. It's because talagang lapat na lapat yung pagkakalagay ng decals niya dito sa kanyang body fairings. At saka napakaganda po ng pagkaka-petroleum blue niya, no? So ito yung tipo ng kulay na hindi masyado makikita sa daan, no? At napakaganda po talaga sa mata. Meron siyang may pagka-metallic something na kulay. And meron din siyang mga glittery effects, no? And then dito tayo sa kabila, check natin. Ganon din yung kanyang sticker. Ito, sticker to guys. Hindi ko lang talaga na-identify kanina kasi lapat na lapat yung pagkakalagay. And for me, talagang kitang-kita mong pulido po yung pagkaka-mount ng sticker dito. And then dito, sa bandang side, ayan. Meron din ako nakitang emblem dito banda side guys, dito sa bandang side na to. This one guys is yung pangalan niyang Dink R. Tapos yung 150 nandoon, nakahiwalay dito. So kita nyo naman guys, ultimo pagkakalagay ng kanyang emblem dito ay napakaganda po. And masasabi nyo talagang binusisi yung pagkakamount. And sa kulay niya nag-complement talaga. Equip pa rin siya ng wind visor or equip siya ng wind visor for better aerodynamics. Ayan, sa mga nagtatanong, hindi po siya adjustable, Pero kahit ganun pa man, maganda po yung pagkaka-place niya dyan. And that way, guys, kung tatakbo nyo to ng high speed, hindi masyado stress yung katawan nyo na, alam nyo na, masasangga ng hangin or mababangga ng hangin is because makakatulong tong wind visor para nang sa ganon, hindi masyado stress yung katawan nyo sa long ride. And then dito, ayan, napakaganda po ng kanyang headlight. Kung mapapansin nyo, guys, masculine ng looks, napaka-astig. Then, naka-LED po yan, guys, and dito is naka-LED na din. Ayan. So, turn signal, same, naka-LED, and pati yung headlight naka-LED. Pagdating sa brand niya, guys, ayan, naka-emboss na din na emblem, which is Kymco. Meron na din siyang pride of ownership dito. And aside nga pala sa petroleum blue niya na kulay, meron din siyang fairings dito naka-matte, and pagdating sa texture is naka-rough. Ayan. Nice. O, diba? Stig. Kakaiba din yung itsura niya guys, no? And suspension na ginamit sa front, ganun pa rin.
telescopic fork suspension with single disc brake sa front. Naka-wavy yan guys, plus ABS, and naka-dual pat piston brake caliper siya na yung brand is Kymco. At ang ginaganda dito guys, naka-reflector na din siya for added visibility during your night ride, both left and right na yan. Ayan. Tapos, kumpara dun sa mga scooter na review ko guys, etong gulong ni Dink R150 kakaiba na din. Ayan, masasabi mong talagang kakapit to sa spalto pag i-corner, igagamitin niyo to sa cornering kasi kita niyo naman yung hulma. And this one is Maxxis na din yung brand, no? And meron din siyang malaking gulong sa front na may tire size guys na 120 by 70 by 13 and naka-mags po siya. Ayan. Nice. Next, dito tayo sa bandang side. Pakita sa inyo yung side niya guys. Ayan. So, pagdating dito sa side guys, meron na din siyang option for cruising style. Pwede ka mag-upright seating position at pwede mo ding iunat yung paa mo dito pag ngawit na ngawit ka na sa upright seating position, no? Ayan. Napaka-friendly po nitong motor na to, lalong-lalo na sa long ride kasi nagbibigay siya ng comfort, ano? So dito, meron siyang parang rough texture dito guys, mga angulo na ganyan para hindi po mag-skid yung sapatos ninyo. Ayan. Tapos dito sa side stand, wala po siyang side stand switch. Kanina sinabi sa akin, ayan, typical side stand, center stand. Tapos, pansin ko lang din guys, pagdating sa pakan ng angkas, premium din, no? So, ayan guys, para magamit mo itong apakan ng angkas guys, kailangan mo siyang i-push. Ayan. O, diba? Pati yung texture niya guys, napaka-premium. Nice. Then, dito tayo sa seat cushion. Generous po yung seat cushion niya. So, makakaasa ka guys na sa long ride, hindi na masyado sasakit yung puwet nyo dito. At saka naka-two-toned na din siya guys. Iba yung texture ng seat cover dito at iba din yung texture dito. Ayan, naka-stitches na din siya and napaka-premium po yung pagkakagawa ng kanyang seat cover, no? Ayan, pati dito. And pansin ko lang din guys, pinindot ko to siya kanina. No, akala ko anong meron dito. Ito pala ay isang hook. And ang kinaganda dito, meron siyang information na kung ilang kilo yung pwede mo isabit dito. And nakalagay dito guys is max is 3 kilograms. Gamit na gamit din ito pang daily use. No, kung mamamalengke kayo, meron kayong pagsasabitan dito plus yung kanyang compartment pa, no? And sa akin, maganda din pala itong motor na to, hindi lang pang long ride. At pwede din po ito pang araw-araw. Ayan. Kasi meron tayong mga 150cc na scooter na usually wala pong ganito, no? Kasi yung dito banda is lagayan ng gasolina or fuel tank. Pero ito kasi kay Dink R150, yung kinaganda dito sa scooter na to, yung fuel tank niya is andito na. So para sa akin, maganda na nilagay yung fuel tank niya dito or maganda yung placement niya dito para nang sa ganun, magagamit mo pa yung banda dito. So this one guys ay merong fuel tank capacity na 10.7 liters. So ganun siya kalaki, hindi po madaling maubos kasi napakalaki po ng fuel tank capacity niya plus yung average fuel consumption niya pa. Ayan, i-times mo yan at yun yung kakalabasan ng inyong average fuel consumption for the full tank. At ito pala guys ay nakakiles na din. Dito guys, sa bandang right side, meron na din siyang front pocket. Check natin. Ayan, so dito yung front pocket niya guys. Kasya dito yung regular size phone. Ayan, malalim na din. And gamit na gamit din yan sa long ride, no? Tapos, dito tayo sa kanyang handlebar. Pagdating naman sa kanyang handlebar guys, ayan, napakaganda din po ng design. Para siyang naka-half honeycomb yung design nandito sa bandang handlebar, ano? Tapos dito naka-plain matte lang. Ayan. So this one, dito sa kabila, sa left side, meron siyang passing light button, high beam, low beam, TCS. Kung i-activate mo, meron pala siyang pindutan dito. Tapos turn signal switch off, yung horn nandito. Tapos sa right side, ito yung sa enter daw button. Tapos ito yung sa menu up and down, no? Ito yung pipindutin mo pag mag-change ka ng information dito. Pero hindi po natin makikita yung information dito guys. It's because saka lang po daw nila ina-activate to pag once may magpo-purchase or pag mayroon silang i-demo bike na ganitong unit. Next, dito naman meron siyang kill switch off, activated, electric start, and wala na po siyang kickstart. Ayan. Nice. So dito naman tayo banda sa kanyang taillight. Pagdating sa taillight, napaka-astig din guys. It's because naka-LED na siya. Nandito naman yung kanyang turn signal na naka-LED. Ayan o.
Tapos pagdating sa cover ng kanyang brake light, napaka-solid, makapal. Ayan, napansin ko kaagad guys dahil nga dun sa texture ng kanyang cover. Ayan o. Tapos dito naman, suspension na ginamit guys. Ang kinaganda dito sa scooter na to, naka-dual shock absorber na siya. So makakaasa kang sa off-road. No, kung idadaan nyo to, malambot na din po yung plane ng suspension na to. Tapos, isa pa guys, nagustuhan ko dito, braking system na ginamit is single disc with single pot at ABS na din. O, diba? Safe na yung braking system mo, maging sa likod. Ayan. Tapos, tire size guys is 130 by 70 by 13. Maxxis yung brand at tubeless tire na din. Sa tambucho naman, meron siyang mahabang tambucho dito guys. Meron na ding heat guard, pang-protekta sa angkas mo, sa legs niya para hindi mapaso. At napansin ko lang din guys, pagdating sa guard niya, hindi tinipid. Talagang inoccupy niya talaga yung full exhaust. Parang sa ganon, safe na safe yung mga legs ninyo. Ayan o, matte black pa rin. Tapos, nandito yung apaka ng angkas. Ayan, pwede mo namang i-fold kung wala ka namang angkas. Push mo lang. Ayan. Tapos, kung ayaw niyang umapak dito, pwede naman siyang umapak dito kasi meron din siyang konting abang. No? Ayan. So, ito yung itsura niya sa side. This one, guys, is kayang abutin kahit na meron kang height na 5 flat kasi napakababa lang naman po nitong scooter na to. So, yun na guys, natapos na nga natin ikutan si Kymco Dink R150. Kung interested guys sa scooter na to guys, ito ngayon ay merong updated price na 152,900 if spot cash nyo pong bibilhin. Pero kung gusto nyo po ng hulugan, yung down payment naman is 16,819 at monthly sa 3 years na 7,120 at rebates na 200. At ito lamang po ay available dito sa may LYR Marketing Corporation. Pagitan lamang po siya ng Honda Big Bike at Kawasaki Big Bike. Nasa gitna po siya. Anyway, lalagay ko na lang po yung full address, maging yung phone number nila sa screen at sa description box para po mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter na to. So, ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan tong si Dink R150. Ano yung masasabi nyo sa scooter na to? Sulit ba siya this year 2024? At ano yung katangian niya kung bakit siya yung i-consider yung bilhin ngayong taon? I want to know your thoughts below. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. And also, please follow my Facebook page at TikTok account, Langga Gail, for more videos na gaya nito. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!